Maghahain po ng motion for reconsideration ang kampo ni Senador Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order kaugnay sa kinakaharap na warrant mula sa International Criminal Court. Inilabas naman ng Presidential Communications Office ang CCTV footage kung saan kitang sabay na umalis sa Senado sina de la Rosa at Senador Robin Padilla noong madaling araw ng May 14. Saksi, si Mariz Umali. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa Korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, Red Notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Inihain ng senador ang petisyon matapos malamang may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Tinukoy sa De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Pwede na bang arestuhin si De La Rosa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema? So, ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Ang kampo ni Bato, ginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Kasabay ang pag-iit na ang mga hiling lang para sa provisional relief ang inaksyonan ng Korte Suprema at hindi ang mga constitutional issue. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil hindi pa tapos ang kaso at buhay pa ang mga issue. Kabilang dyan ang kwestiyon sa kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi idinudulog sa isang lokal na korte. Pati kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktual na pag-alis ni Senador de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Makikitang kasama niya noon si Senador Robin Padilla, pati ang pagsakay nila sa iisang sasakyan paalis ng Senado. Kuha ito sa basement ng Senado patungo sa parking area pasado alas 2 na madaling araw. Three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Makikita pa ang babaeng naka-cap na may dalang protective vest. Ang nasabing puting SUV ang nakunan din noon ng GMA News palabas ng parking area ng ganung oras. Nauna nang inamin ni Senador Padilla sa panayam ng 24 oras na sa kanyang puting SUV. Pero iwas siya sa tanong kung doon sumakay si De La Rosa. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Kanina sa Senado, tinanong si Padilla tungkol sa inilabas ng CCTV footage. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makakahimik na kayo. Lahat yung tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo siguro dapat pag-usapan pa. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, matipid din ang mga pahayag tungkol sa CCTV footage. Pero alam daw nila kung saan dumiretso ang SUV matapos lumabas ng Senado. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Dalawang Amerikanong wanted dahil sa pang-aabuso sa mga menor de edad ang arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Cebu. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Ilocos Regional Office at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang property na ito sa Mangaldan, Pangasinan para kunin ang kanilang pinakapakay. Pagpasok sa loob ng bahay, You have to warrant to arrest in the United States, Florida. Let's go. Okay? You have to go with that. arestado ang 60 anyos na Amerikano na tinakasan umano ang kanyang kaso sa Amerika. Meron kasing communication sa atin from our counterparts from US Embassy na meron isang fugitive from US Justice. Meron itong mga inabuso na minor de edad, sexual abuses, so matagal na siyang hinahanap. Ayon sa NBI at BI Fugitive Search Unit, nakapasok ang puganting Amerikano sa ating bansa nang hindi pa ito nalalabasan ng warat sa Amerika. Ongoing yung deportation procedure natin, pero aalamin din natin kung may mga kinasasangkutan siya ditong lokal na krimen bago natin siya mapabalik sa Amerika. Sa hiwalay na operasyon sa isang hotel sa Cebu City, walang kamalay-malay ang US national na ito na nakadikit na sa kanya ang mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit ng mga kuha ng tiyempo. You are under arrest. Okay. You have the right to remain silent. Okay, wait, explain to me why. One moment. Wait. Let me finish, okay? Let me finish. Nag-umpisa ito dun sa information sa atin ng Homeland Security ng US kung saan sinasabing itong US national na ito ay dito nga sa atin namamalagi matapos niyang matakasan yung kaso niya sa Cambodia kung saan sinasabing may inabuso siya na 7 Cambodian na bata. Nakakulong na ang dayuhan sa Bicutan Detention Facility at sumasailalim sa deportation procedure. Wala pang pahayag ang dalawa. Isa nga to sa tinututukan ngayon natin ng mga kaso, lalong-lalo na itong mga child exploitation cases ng mga foreign nationals na nandito sa atin. Kasi nakakabahala na dito sila namamalagi at hindi malayo na makapambiktima rin sila habang nandito sila sa atin. John Consulta, ang inyong saksi. Naging emosyonal po si Senadora Pia Cayetano sa gitna ng pagtalakay sa nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Nilinaw naman ni Senadora Risa Ontiveros na hindi niya binabaliwala ang naramdaman ng mga kapwa-senador na nasa Senado noong mga oras na yon. Saksi, si Mav Gonzalez. Isang linggo matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon kanina para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Ontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Laurel Legarda si Cayetano at pati siya napaluha.
Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number 1. Number 2, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng OSAA natin? Meron bang training ang members ng OSAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Rekomendasyon ng PNP-CIDG, dapat sampahan ng reklamong kriminal si suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon sa CIDG, nagkaroon umano ng paglabag si Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Ayon pa sa CIDG, sa panig naman ng NBI, wala raw ginawang unlawful aggression para paputukan sila ng warning shot ng OSAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person in authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Ayon naman kay Aplasca, kinatay ang CCTV na ipinakita ng DILG at PNP sa presscon kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Pinabulaanan din ni Aplasca ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, mini-maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir, yung inano. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplasca ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplasca noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI then. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir. Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here.
Hindi naman itinanggi ni Aplasca ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon ito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. And, we have already provided them with all of the evidence. Opo, It CCTV. is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Bagaman di pa humaharap, na-turn over na ni Aplasca ang kanilang mga baril sa CIDG para sa ilalim sa ballistics examination. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tukoy na rin ang ilang pang bagong mamumuno sa mga komite sa Senado. Ang kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senadora Pia Cayetano ang muling hahawak sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Si Cayetano ang unang babaeng senador na humawak ng naturang posisyon noong 2024. 3 pang komite ang nauna ng inanunsyong hahawakan ni Cayetano. Ibinilik din bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes si Senator Robin Padilla. 2 pang komite ang hahawakan niya. Si Senadora Camille Villar ang mamuno naman sa Committee on Environment at Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Kay Senadora Amy Marcos ang Committee on Foreign Relations. Gumugulong na ang 10 araw na palugit para sa tugon ni Vice President Sara Duterte matapos matanggap ng kanyang tanggapan ng summons o patawag ng impeachment court. Kahit wala sa Senado, posible kayang makalahok at bumoto sa impeachment trial si Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng video conference. Ating saksihan! Naihatid na kaninang umaga sa Office of the Vice President ang summons o patawag ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa Senate Rules on Impeachment, binigyan din si Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kanya. Nabigay na po, smooth naman, maayos, may tumanggap. Dahil dito, gumugulong na ang 10 araw na palugit para sumagot ang pangalawang Pangulo. May 30 dapat ang deadline pero Sabado ito. Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondents to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Kasunod ng pag-aabot ng summons ang pre-trial o pagkikita ng magkabilang panig bago ang mismong trial para plansyahin ang mga detalye sa pagpapabilis ng takbo ng pagdinig. Inaasang magaganap yan sa Hunyo. Ngayong napipinto ng impeachment trial, isa sa mga tanong ng marami, posible bang makalahok at makaboto ang kaalyado ng Vice Presidente na si Senador Ronald Bato de la Rosa? Mag-iisang linggo na mula nang huling namataan si de la Rosa sa Senado. Sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado, posibleng makalahok si de la Rosa sa pamamagitan ng video teleconferencing. Bagaman pwede niya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Ang nasa Senate rules lang sa ngayon, ang Rule 14 na nagsasabing maaaring mag-convene o magsesyon ng Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador dahil sa kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa muling pagpapakita ni De La Rosa sa Senado matapos magtago mula Nobyembre, iminungkahin ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa na makalahok sa mga aktibidad ng Senado. Bukod pa dyan, ayon sa isang opisyal ng Senate Rules Committee, kakailanganin ding amendahan ang rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol dito si Batangas Representative Jebel Luistro na uupuring lead prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosa na personal na manumpa sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita lang siya sa botohan. And he should disclose his whereabouts. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Mahigit 200 puno sa Quirino Highway sa Maynila ang pinutol para bigang daan ng isang expressway project.
May permit daw ito mula sa DNR pero may kaakibat na kondisyon. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol hanggang matapos ang 617 trees na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources. Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanteng puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino Highway. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda ayon sa technical team ng DENR-NCR. Nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang lunti ang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Ginayang ako kasi matagal kami dito dati. Nandito kami nadaan, malilim. Ngayon, ewan ko ba bakit hindi nila kayang yung gaya ng ginagawa sa ibang bansa na hinukukay. Tapos ililipat sa ibang lugar. Pero paliwanag ng DENR, may mga punong hindi na raw kayang hukayin at ilipat by earth balling, kaya kinailangan ng putulin. Pag nag-apply po sila, pupunta po tayo sa area, ini-inspect po natin, and they base recommendation. Nga po nila, 100 will be earth balled. As we try to avoid cutting po. Ginagawa ito para bigyan daan ng Southern Access Link Expressway Project o SALEX. Halos 4 na kilometro ang haba, magkakaroon ito ng 4 na elevated lanes na daraanan ang Quirino Avenue at mga lugar malapit sa Rojas Boulevard. Inaasahang makakatulong ito sa daloy ng trapiko. Meron pong development project po, ang DOTR, it's an elevated road network po from Rojas Boulevard to Skyway, sir. Yung karugtong po yata siya sa Skyway. DOTR project po ito. Wala kami magawa sa putol na hanggat maaari sana. Hindi sana kasi maluwag naman yung space at nakakatulong talaga siya sa init or kahit papano naman nakakasilong kami sa puno. Bilang kondisyon sa tree cutting permit, inuutusan ng batas ang nagputol na magtanim ng 50,700 seedlings kapalit ng 617 trees na pinutol nila. Pero gaya ng sinasabi ng mga environmentalist, hindi kayang palitan gaano man karaming seedlings ang benepisyo na binibigay ng ngayon ng mga matatandang puno na gaya nito. In terms of carbon sequestration, these replacement seedlings will somehow at least offset some of the carbon sequestration potential of these. And in fact, sir, given na yung replacement seedling natin is times 100, so ang challenge na lang po sa atin is we make sure na mabuhay. To which, ito po yung ginagawa natin in partnership with the local government. Ang replacement seedlings ay itatanim rin sa Maynila para mamonitor ang paglaki. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Matapos magpaiyak sa award-winning na pelikulang Green Bones, sasabak naman sa mga aksyong eksena sina Dennis Trillo at Ruru Madrid para po ito sa seryeng Hari ng Tondo. Saksi si Aubrey Carampel. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Dennis. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters si Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila.
Nais daw ibida ni Ruro at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ako ng takbo. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. So, damage na naman ang mga farmer. Rumagasa ang baha sa mga kalsada at taniman kasunod ng pagdigay ng dike sa barangay Kapayuran sa Pigkawayan, Cotabato. Ay sa kapitan ng barangay, pinasok din ng tubig ang mga bahay. Kasunod po yan ng malalakas na ulang dulot ng localized thunderstorms. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan at unti-unti na rin humuhupa ang baha. Panawagan ng barangay, agaran sanang makumpuni ang nasirang. Mga kapuso, bago matapos ang Mayo, posible mabuo ang isang low-pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ito ang binabantayan nilang kumpol ng mga ulap sa silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo, pero posible pang magbago yan sa mga susunod na araw. Easterlies at localized thunderstorms ang posibleng magdala ng ulan sa bansa. Sa forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, uulanin na ang Palawan, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region, at mas darami pa yan sa hapon kung saan halos buong Mindanao na ang uulanin. May kalat-kalat din pag-ulan sa Luzon at Visayas. At posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila sa hapon at gabi. Sugatan ng isang babae matapos hablutin ang kanyang hikaw habang naglalakad sa Quezon City. Nakunan po ng CCTV ang pangyayari at hinabol pa ng biktima ang suspect na nabundol ng truck habang tumatakas. Arestado ang suspect at nabawi po sa kanyang hikaw na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 piso. Sa investigasyon na pag-alaman na ika-8 beses nang naaresto ng suspect. Mahaharap po siya sa reklamong robbery. Nagambala po ang isang singing contest sa Pura Tarlac nang biglang mamatay ang mga ilaw. At literal ngang nagdilim ang paligid habang inaawit ng contestant na si Mark Mercado ang kantang Bulag, Pipi at Bingi ni Freddie Aguilar. Pero hindi po yan scripted nawalan talaga ng kuryente sa lugar dahil sa rotational brownout. Ayon kay Mark, inabot ng 2 oras bago maibalik ang supply ng kuryente. Saka ipinaulit sa kanya ang pagkanta. At sulit naman anya ang paghihintay dahil siya ang itinanghal na kampiyon sa patimpala. Congratulations, Mark! At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!